despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Next song. 'Tis so sweet to trust in Jesus. Ready, sing. 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust him more. Second verse. Oh, how sweet to trust in Jesus, trust to trust his cleansing blood, and in simple faith to plunge beneath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace. Last verse. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust him, how I proved him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust him more. Tayo po ay makakaupo ng lahat. Tuwagin po natin ang Kids Choir.
Salamat po sa mga nagsiawit, ginamit ng Panginoon para po makapag-ministeryo po sa atin. Sumikat na yung araw kanina, bigla pang nawala. Marami akong nakitang payong sa likod. Siguraduhin yung pag-uwi nyo, may payong pa rin kayo. At yung uuwi, magulat kayo bakit may dala kayong payong. Yan ang problema, no? Yung wala, nagkakaroon. Yung meron, nawawala. Alright, so
Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Marami tayong mga maliliit natin ngayon, ano? At stay put lang kayo pag ako po ay nagsimula na rito. At maging aware kayo pagka ang inyong mga anak ay maliit na malikot. Dapat nakaupo lang po yan, walang pupunta na ng CR. Nagawa niyo na po yung lahat para bago kayo umupo. At tayo po ay hindi ma-disturb sa ating pag-ibig sa Panginoon. Alright, this time tumayo na po tayong lahat. At ating pong basahin ang aklat po ng Marcos. Mark chapter 4. Problema tayo sa ating internet. Nakadata lang po tayo. Kaya yung buong features niya hindi natin makuha. Anak pa kay Ice ba? Meron kong naririnig tayo. Lagyan pa ako ng konti ng power. Mark chapter 4 verse 35 to 41. And then ipitin po ninyo, matras po kayo ng ating isa pang parallel po natin na aklat ay ang Book of Jonah, chapter 1. Book of Jonah, chapter 1. Verse 4. Okay, dalawang pong aklat yan. Book of Mark, chapter 4. And then Jonah, Book of Jonah, chapter 1, verse 4. Basahin po natin Mark chapter 4, verse 35 to 41. Nandiyan na po ba kayo mga kapatid? Kapag paupuin nyo na kagad yung mga anak natin para walang malikot, hindi na mabuti. Ready, read. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over on the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and they say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Atras po tayo, Book of Jonah. Book of Jonah. Hanggang verse 11 po. O simulan natin hanggang verse 3. Jonah chapter 1. Kita na po? Chapter 1 verse 3 hanggang verse 11. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Verse 4. But the Lord sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were into the ship, into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the side of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him, and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. And they said every one unto his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and lot fell upon Jonah.
Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thy occupation? And whence comest thou? What is thy country? Of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he told them. Last, then said they unto him, What should we do unto thee, that the sea may become unto us? For the sea wrought and was tempestuous. The storm of life. I've been preaching about this matagal na, pero babalikan po natin about the storm of life. Nanalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May lalang ng langit at lupa na siyang lumalang sa amin. Lahat ng mga bagay na nagaganap ay pinahihintulot niyo po at meron din po kayo kapangyarihan na kontrolin ito. You are a sovereign God. You can do what you pleases. At kaya niyong gawin, Panginoon. Pero according to your will, depende sa magiging response namin, Panginoon, kung ano ang pagkakilala namin sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit po ako na minsan pang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Mapabata man o mapapatanda, Panginoon, ay huwag masayang ang inyong mga salita na siyang aming mapapakinggan. Ito po'y kailangan namin, ito po'y kailangan ng bawat isa. Kailangan po ng inyong iglesia, Panginoon. Dalangin ko ang inyong pangungusap sa amin, Panginoon. At maging ang pagtulong po ninyo sa inyong lingkod, makita po namin ang inyong biyaya sa araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Nakita po natin ang dalawang klase ng istorya. Sa panahon ni Jonah ay walang Kristo doon na natutulog doon sa ship. May ilang natutulog, tao. At ang pangalan ay si Jonah. And then doon sa Book of Mark, makikita naman natin yung nagsugo kay Jonah, dito nagpahayag na, nagpakita na ang Panginoon dito at nagkatawang tao. At sinabi dito na mismo si Kristo ay kasama ng mga disciples na pumunta doon on the other side. At ang sabi diyan, and when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. Now, ang pagkakabanggit ng Biblia ay parehong senaryo. May dumating na bagyo sa buhay ng tao ito, ng mga tao ito, ng mga disciples ni ito, at iisa ang naging karanasan po nila. Okay? Whether nasa Old Testament at nasa New Testament, iisa lang ang ginamit ng Diyos para gisingin ang kamalayan ng tao. At ito nga po ay ang bagyo. So walang pinipili po itong bagyong ito. Ano man ang estado ng buhay mo, ano man ang estado ng kalagayan po natin, mayaman ka, mahirap, lalaki ka, babae, mapabata, ay nakakaranas po ng tinatawag na storm, bagyo sa buhay. At ginamit ng Panginoon ang senaryong ito para pukawin, para kalabitin ka. Para sabihin sa'yo, may bagyo ka. Kasi maraming tao may bagyo na sa buhay, hindi pa niya alam. Agad po ba kayo? Amen. Marami nang nangyayari sa buhay niya, hindi pa niya nakikita si Kristo. Kulang na maayos, mga anak. Yan, kulang na maayos. Focus lang kayo sa akin. At ginamit ng Panginoon ang platform na ito para i-preach sa atin. At walang makakatakas po dito. May nakatakas po ba sa inyo ng bumagyo nitong isang linggo? Pag sinasabi ko pong nakatakas ba kayo, hindi ba kayo nabasa? Alam nyo ba lahat ng bahay natin ay binasa? Nabasa. Ang church natin ay pinasok din ng tubig. Bagamat nag-declare ang Marikina na ang Marikina ay flood-free. Ako, first time ko narinig ko.
flood-free. Ano ibig sabihin nun? Walang naging stagnant. Kumbaga, paghintay ka pa ng ilang araw, talaga na mo bumuhos yung ulan, bumaha pero nawala din. Hindi katulad sa ibang bansa hanggang ngayon, lalo na sa bandang Ilocos. Marami pong nadali dyan, palayan, kalsada. Pag napunta naman kayo sa Malabon, yun mga kapatid, mas matindi doon. Kahit walang ulan doon, basta nag-high tide. O diba? Punta tayo ng Giginto. High tide pala. Kaya mga tao doon, laging may alipunga. Dito kaya sa atin, pero dapat dito walang alipunga. Maayos ba ang mga paan ninyo? Magkakaroon lang ng alipunga yan pagka hindi kayo marunong maglinis ng kuko. Naranasan nyo naman maglinis ng kuko na kayo mismo ang naglilinis. Hindi ka pupunta sa ano, yung kayo talaga marunong kayo. Pag ikaw marunong yan, nakakatipid ka ng 100 pesos a month pala. Ako may sarili akong gamit eh. Magkano? 120? Ano yun? Taas at baba? Kamay lang? Ang paa? Kamay 130 pa. Mas mahal yung isa. Mas 130. Baka kay David sa yun. Now, ang sinasabi natin dito, kapag ka nabaha ka, pag umulan, pag bumagyo, no one can escape. At kapag ka dumating ang mga signal na ganyan, mga kapatid, meron pa tayong inabot na signal number 4 sa bansa natin. Ang unang-una agad na iisipin natin, saan ba ang ligtas na lugar? Maghahanap tayo ng mataas na lugar, maghahanap tayo ng secure tayo, na kung minsan wala naman tayo na magawa, na kahit mismo sa loob ng bahay natin, titiisan natin, masecure lang tayo. Lalo kung ikaw ay magulang, tatay ka, nanay ka, hindi mo hahayaan na madali ng bagyo ang iyong pamilya. So when serious storms comes up, we're looking for a safe place. Naghahanap ka. Sinisecure mo yan, katulad ng isang inahin, ng isang manok, ng isang ibon na kapag ka dumadating ang napakalakas na ulan, mga kapatid, ang kanyang mga inahin ay nasaan? Nasa kanyang mga pakpak. Nakatago doon. Huwag lang lamigin, huwag lang mabasa, manatiling mainit ang katawan ng kanyang mga anak. Just to find a secure place, mga kapatid. So number 1, makikita po natin sa ating binasa is the power of the storm. That's number 1. May lakas po ito. Ang sabi dun sa binasa po natin sa Mark chapter 4 verse 37, and there arose a great storm. Mga kapatid, hindi sinabing and there arose a storm. Ang sinabi po rito, great storm. Of the wind. And the waves beat into the ship so that it was now full. Mga kapatid, ito'y gawa ng Diyos. This is a God's act. Kaya kapag may mga nasisirang gamit, naka-insured, may sasakyan ka, naka-insured, may makukuha ka. Pero may nakalagay doon sa mga policy, God's act. Yung hindi mo makokontrol talaga. Meron naman, sinadya mo, kapabayaan mo, human error, pero kapag gawa na ng kalikasan, gawa na ng Diyos, mga kapatid, wala kang magagawa. Talagang dadaanan mo yun. Talagang you will pass through the storm. Kaya po mararamdaman po natin, ang sabi nga ng cross-reference sa synopsis gospel natin, and behold, there arose a great tempest in the sea. Girin nyo po, great na, meron pang talagang mga kapatid, ang sabi rito, bumangon ang bagyo. Great storm. At doon sa pinasa natin kay Jonah, but the Lord sent a great wind into the sea. So mga kapatid, pinagsama ito. Malakas yung hangin, malakas pa ang buhos ng tubig. Sa Amerika, hindi tubig. Ang tawag nila doon ay tornado. Sa atin, pinagsama. Buti nga walang tornado, walang hangin. Pero mas mabigat, ang sabi ng mga matatanda, hindi na baling umulan, wag lang may kasamang hangin. Kasi talaga namang mahuhubaran, talagang lili pa rin kapag light material ang gamit ng bahay natin. Sa church natin, yan, ganyan. Nakikita natin, kaya natatakot tayo mga kapatid. Andun yung ating pangamba. Baka pagbalik natin ng Sunday, andito pa yung lote, pero yung building wala na. Nalulungkot ako.
Wala tayong magawa. Pero kinakailangan natin maramdaman ang kapangyarihan ng gawa ng Diyos para matuto tayong magtiwala po sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Mga kapatid, great storm of wind, great tempest in the sea, great wind in the sea. Mga kapatid, may kasamang kulog, may kasamang kidlat, sumisipol yung hangin. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo na tao, wala tayong magagawa dito. Diba? Meron ba kayong nagawa? Nung sinabing dadaan, ano yung unang bagyo? Dadaan si Dante, dadaan si Crising, dadaan pa si Rosa. Ayun. Si Rosa wala pa pala. Andiyan na pala, pero nasa dagat lang. Mga kapatid, meron ba nagsabi sa atin, huminto ka, tumigil ka? Hindi mga kapatid, hindi tayo si Kibuloy. Si Kibuloy na nagkaroon ng sinasabing kapangyarihan at siya'y anak ng Diyos. Mga kapatid, wala siyang nagawa. Kahit na ngayon ay nasa kulungan siya. Hindi niya mapahinto ang mga pulis. Bakit? Tao siya. Tao ako eh. Kaya mararanasan natin ang kapangyarihan, ang lakas, ang tindi, ang lupit ng bagyo sa buhay po natin. Kaya nyo ba? Hindi. Kaya kapag ikaw ay nakikinig ngayon, mga kapatid, magseryoso ka. Dahil marami kang bagyo, makapangyarihang bagyo, nakapagpatumpik-tumpik ka, magugulat ka, mahina ka pala. Kaya ang buhay po natin, hindi natin nilalaro, hindi natin pakuyakoy-yakoy lang, sapagkat may totoong dumadating na problema sa buhay po natin. It will dominate our weakness. Kakainin ka yan, mga kapatid. Wala kang magawa eh. Sa tumana lang, mga kapatid. Taon-taon eh. Pag umabot na sa alarm 3 o alarm 2, forced to evacuate, mga kapatid. Tumatawag na yung kaibigan natin para sabihin niya, Pastor, okay pa ba yung parang? Kasi doon na nagpaparada ng mga sasakyan sa taas. Yung playground doon, puno na ng mga sasakyan doon. Ako naman tatawag na. At yung kanilang church doon, etong huli, mga kapatid, naging evacuation ulit. Itong huli lang. So, Jerry La Rosa. Ako naman, Pastor, okay pa po ba kayo? Pastor, sige, pupunta ako dyan. Hindi, dadaan lang kita, galing. Pupunta na dyan, kid muna ako, babalik ako, pag-aayos kami na gano'n. Mga kapatid, taon-taon ganun kami. Hindi ako nagsasawa. Kailangan lang ng magkagabayan, kailangan lang magkatulungan. Ako'y mangangamusta sa inyo, kamusta kayo mga kapatid? Ingat kayo. Hindi ibig sabihin, ako na bilang pastor ninyo, exempted ako. Mga kapatid, habang binabagyo kayo, binabagyo din kami. Kung wala kayong mabibiling pagkain, mga kapatid, pare-pareho din tayong ganun. Kaya nga sinasabi dito, the storm, the power of the storm, hindi ito pumipili, mga kapatid. Tatamaan kayo, tatamaan ako. O, di ba nga, experience ng ating pamilya, ng ating church, di ba? May nakuhaan na ng isang anak mahal sa buhay natin dahil sa bagyo. O kahapon, dadaan ako dun. May kapitbahay na pala ako dun. O paano pag bumaha dun? Nakita na ba ng barangay yun? May homeowners ba yun? May nakalawin doon sa ilog, mga kapatid. Ay, sa ilog. Gumawa ng sariling lupa, mga kapatid. May tubusbong na lupa. Nakakatakot yun. Kasi ganun ang naging senaryo ng buhay natin doon sa ano. Dahil may nag-extend ng ganun, mga kapatid, yung lagasan ng tubig, yun ang sumalo. At naipon dahil doon sa may nakabuntot na ganun na lupa. Mga kapatid, umabot sa amin eh. Nasa subdivision kami ng Miraberde. Pambira kami ang naging catch basin nung lubog eh. Inaanod yung washing machine. Di ba man? Undoy pala yan, undoy. Delikado yun. Pagka yun ay nagkaroon ng mabilis na agos ng tubig. No, mga kapatid, malakas ito, makapangyarihan ito. At wala kang magagawa, mapabata ka. Ang mga anak natin, alam nyo bang may bagyo? Ha? Wala, hindi nila alam yan. No? Ito mo, nakatingin sa malayo. O, yung mga lalaki doon sa likod, alam ba nilang may bagyo sa buhay? O, yan mo, tatawanan lang yun. Pakagat-kagat lang ng ngiti.
Wala eh. Nako, maging sensitive kayo. Marami sa kapangyarihan ng problema natin, kukupuin kayo pag hindi nyo alam yan. At hindi po tayo nagbibiro, be sober, be vigilant, because the devil, your adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Mga kapatid, seryoso ka ba sa humarap sa problema? Hindi naman ibig sabihin, pag may problema ganyan ka na, yung bang nanlulupay-pay ka. Hindi mga kapatid, marunong kang lumaban. So makikita po natin, number 2 is the problem of the storm. So I'm saying is this, mga kapatid, marami kang bagyo, marami tayong bagyo sa buhay, ang church natin binabagyo, ang tahanan ninyo binabagyo, ang buhay po natin ay binabagyo, makapangyarihan ito. Pag hindi ka aware, magugulat ka na lang, may naubos na. Nawala na, nawasak na. Kasi hindi ka seryoso tumingin sa problema. Now mga kapatid, what is the problem of the storm? It goes opposite the direction, di ba? Talagang kung ano yung naka-stand still, mga kapatid, kaya niyang pabagsakin. Kung ano yung tinutungo mo, iyon ang sasalubong sa'yo. The problem of the storm is that nakakalimutan mo na may Diyos pala na pwedeng umalalay. Hinahampas sila ng tubig, ang tubig ay nasa na kung saan. Walang itong pinipiling lugar, mga kapatid. Ika'y madudulas dito, mga kapatid. Iyan ang problema. At ang sabi ng verse 38, he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and death awake him. Ginising nila ang Panginoon, at sabi ng Panginoon, Master, carest thou not that we perish? Nakita nila yung problema. Maraming tubig, mapupuno na yung kanilang bangka. Nakita nila si Jesus Christ natutulog. Doon sa Book of Jonah naman, nakita nila si Jonah natutulog din. Pero nakakalimutan ng mga disciples kung sino yung kanilang kasama. Mga kapatid, don't you care? Ang sabi ng kanta, does Jesus care? May pag-aalala ba ang Diyos sa atin kapag tayo po ay dumadaan sa mga problema ng bagyo? Andyan po ang doubts. Bumabagyo kaya sa ibang lugar. Isa nakakagulat mga kapatid. Ako'y nagmumotor, di ba? Nagmumotor akong ganyan. Nasa Marikina yung ulan. Nasa palengke. Pag uwi namin ng parang ang araw, kahapon, umalis sa si Venus eh. Sabi ko ako na magpapadlock. Nadala naman yung susi. So hindi ko rin na ipadlock. Nung bababa na kami, biglang umulan. Sabi ko, kuya, pause. Pahintay natin. Pagbaba namin, doon sa basketball court, mga kapatid ang araw, may doubts ka. Magkakaputi ba ako? Gagawin ko ba ito? Magpapatuloy ba ako? Yan ang problema ng mga bagyo sa buhay natin. Ako lang ba ito? Ako lang ba meron? Sila ba wala? Mga kapatid, marami tayong doubts. Tama po ba? May pasok kayo bukas? Marami tayong dilema. Nalilito ka. Naguguluhan ka. Maraming danger. Pupunta ba ako? Tutuloy ba ako? Mga kapatid, yan ang problema ng bagyo sa buhay ko natin. May kapangyarihan ito at magdudulot ito sa kalooban natin ng mga ganito. Sino ang walang ganito? Lahat po tayo meron. Kaya po tayo nandito ngayon sa paanan ng Panginoon nakikinig para buhayin ang atensyon mo na pagkatapos ng church mo, dadaan ka dito. Yung iba, wala namang bagyo sa buhay. Okay naman. Pero hindi mo nakikita parang kaya hindi niya kailangan mo. May pagkakataon din naman na may bagyo sa buhay ng tao, hindi pa rin sila lumalapit sa Diyos. Pangatlo, ano yung una? The power of the storm, the problem, and the purpose of the storm. Lahat po tayo ay daraan dito. Walang exempted. Ako po'y dadaan dito.
Halos araw-araw dumadaan tayo sa bagyo ng buhay. Ang purpose po nito is for us to discover the peace of God. Sa panahon na magulan, maingay ang bubong, lumalangit-ngit ang yero, sumisipol ang hangin, nakakarinig ka ng balita na binahana yung ganito, walang pasok, ang Marikina ay nag-declare na ng state of calamity. Bakit? Para makapag-load. So kapag walang dinideclare ang San Mateo na state of calamity, kahit kayo nagtatrabaho sa magandang kumpanya, hindi ka makakapag-load. Pero kung ikaw ay may pag-ibig, meron kang pwede ka makaload. Calamity load. Para ma-discover mo ang kapayapaan ng Panginoon. Sa oras na umuulan, ang sabi ng isang talinghaga, makakakita ka ng ibon. Sa oras na may tag-ulan, ang kapayapaan ay makikita mo sa isang ibon na nandoon sa gitna ng puno na may hukay at nandoon ay umaawit siya. Ang kapayapaan ng Panginoon, mga kapatid, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through our Lord Jesus Christ. Bakit? Kasi alam mo na may problema ka, alam mo may Diyos din na tutulong sa iyo. At iyan po yung kapayapaan na inilagay sa atin ng Diyos, that God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Mga kapatid, ang sarap magkaroon ng maayos na kaisipan. Na alam mo may problema, pero alam mo mayroong magiging solusyon. Hindi yung may problema, ang katumbas nun, init ng ulo. Utang dito, utang doon, na hindi mo alam yung inutang mo. Babayaran mo yung utang mo sa kanya. Yung binayaran mong utang dun sa kabila, babayaran mo. Ilan ang utang mo ngayon? 2. Diba? Ang pinakamagandang gawin dyan, may utang ka dito, may utang ka dito, may utang ka dito. Paano mo babayaran yung 3? Uutang ako. Ako, ang ginawa ko mga kapatid para matapos yun, yung 3 utang na yun, may inutangan ako para bayaran itong 3 ito, para isa na lang ang binabayaran ko. Ganun dapat. Huwag kang uutang kay Hope Credit. Huwag kang uutang kay Juan. Huwag kang uutang kay Cebuana. Mga kapatid, sino pa? Huwag kang uutang kay Bombay. Mga kapatid, ilan yan? Iikot ang pet mo dyan, mga kapatid. Maniwala ka sa akin. Utang pa lang yun, ha? May babayaran ka pang tubig. May babayaran ka pang kuryente. Pag tingin mo sa bahay, mga kapatid, nakaganyan pa yung mga anak mo. Baon. Si Mrs., pagdating mo, nakaganyan. Pangbili ng ulam. Mga kapatid, ang hirap pagka wala kang presensya ng kapayapaan ng Panginoon. Kaya tinuturuan tayo para ang mga bagyong ito may tugon. Para po madiscover natin ang kapayapaan ng Diyos. Finally, brethren, Philippians chapter 4, verse 8. Whatsoever things are true, whatsoever things are pure, honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good of report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So lahat ng mga bagay na ginagawa po natin, those things which have been both learned, sabi ni Pablo, and received and heard of me, do. So ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, lahat ng mga bagay na natutunan niyo sa akin, sa iglesia, sa pagtuturo ko sa inyo, gawin ninyo. Alam niyo kung pagkatapos ng sinabi niya yun? And the peace of God shall be with you. Kaya maraming kakulangan, maraming kababagan sa problema ng isang Kristiyano, pupunta sa church pero hindi nakinig. Ang sabi ni Pablo, do. Gawin mo. Sumunod ka. I-apply mo sa buhay mo. Those things we have both learned and received and heard and seen in me, do. Dalawang salita lang yun. Ay, isang salita lang yun sa 2 letra. Pero mahirap gawin.
Kapag ka sinumpong ka na ng tamad, nag-doubt ka na, hindi ka na tumiwala sa Panginoon, yung dalawang salita na yan, yung dalawang letra na yan, hindi mo gagawin. Ang sabi nga ng sportswear, ng sapatos kaya naging branded kaya naging sikat just do it. Gawin mo lang. Huwag kang magreklamo. Pag may narinig ka sa Panginoon, may narinig ka sa mensahe ng Panginoon, gawin mo lang. Sumunod ka lang. Magtiwala ka lang. Ipanatag mo lang ang sarili mo. Magbigay ka lang ng panata sa Panginoon. Just do it, mga kapatid. And the God of peace shall be with you. Kaya pala maraming problema. Kasi pagkatapos nito, mga kapatid, ang sabi nga 40% lang ang na-absorb. Yung 60% wala na. Yung 40% na yan, na natanggap ninyo sa mensahe ng Panginoon, mga kapatid, andyan aagawin, andyan mawawala, andyan makakalimutan mo na yung mensahe ng Panginoon, wala na yung 40%. Wala nang matitira sa iyo para ikay manghawakan pa sa Panginoon. Not only to discover the peace of God, bakit may purpose ang storm na to, also to dispose any problem. Ang purpose ng storm sa buhay po natin, ang sabi doon sa Jonah chapter 1 verse 5, and the mariners were afraid and cried every man unto his God. So yung mga kasama ni Jonah, mga unbeliever, may mga Diyos din pala sila. Tingnan nyo sa dami ng Diyos sa verse 5. Every man unto his God. Nung makita nila si Jonah, ikaw din tumawag ka din sa Diyos mo. Mga kapatid, ang dami ng Diyos. Kung sila'y 5 o 10 na sakay doon nakasampa sa barko, mga kapatid, 10 Diyos din ang meron doon sa loob ng barko. At ang sabi po dyan, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them, but Jonah was gone into the side of the ship, and he lay and was fast asleep. Anong sabi ng mga mariners? So tumawag ka din. Ginising nila Ang ginawa ng mga mariners na ito, ng mga seafarer, mga kapatid, anong ginawa nila? Pinagtatapon nila yung mga gamit para gumaan. Para maging maayos. Pagka nalagyan ng tubig, kahit paano umangat uli, at kapag sila'y inalon, mga kapatid, hindi mabigat. Yung pressure ng tubig at yung pressure ng barko, mga kapatid, yung pressure ng tubig na paakyat at yung pressure ng barko na mabigat, hindi lulubog. Nakuha niyo po, gaganon, eto namang barko, mabigat, may tendency na lumubog. Ang sabi ng mga mariners, we have to cast our wares. Kinakailangan itapon natin yung mga gamit na hindi kailangan. Mga kapatid, anong pinapakita dito? Marami kang dapat i-upload. O unload, Marami kang dapat itapon sa buhay mo kung bakit may bagyo. Sapagkat mahihirapan ang Diyos na kausapin ka pag marami kang load sa buhay mo. Anong sabi po? Sa gayoy lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, ano ang inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay. Kaya nakausap dito si Jonah. At sinabi ng bawat isa sa kanila, sa kaniyang kasama, magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. So, iniisip nila, may naging problema. Sino kaya sa atin? Mahilig din pala sila yung puto. Nagkatamaan sila. Yung bang, sino kaya sa atin? May balag ka, no? Diba? Pag may umutot, hinahanap ko sino umutot Mag-aaway pa kayo Sino kayo sa atin? Pare-pareho lang na tayo ng kinain. Kaya pagka lumabas yan, dig high, di ba? Sabi ng aking bishop, anong tawag dito? Ay, halak pa rin. Dig high. Pag uminom ka ng soft drink, dig high. Pagka lumabas sa baba, anong tawag? Dig low. Okay? Nang magkagayon sinabi sa kanila, isinasamo namin sa iyo, saysayin mo sa amin kung dahil kanino dumating ang kasamaan ito. Ano ang iyong hanap buhay? Saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? Taga saang bayan ka?
At kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreyo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na siyang gumawa ng dagat at tuyong lupain. Mga kapatid, pinakilala ni Jonah kung sino yung nagpadala sa kanila ng unos. Nang magkagayon, nangatakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kaniya, ano itong iyong ginawa sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, kaya meron pala, sapagkat merong bagay sa buhay natin within na tumakas ka sa Panginoon. May bagay na hindi mo isinuko sa Panginoon. Mga kapatid, dumarating ang bagyo sa buhay natin, darating ang bagyo sa buhay mo, hindi na dahil sa labas, kundi dahil sa loob. Sino may problema? Dahil mabigat ba yung mga gamit? Dahil nakasakay ba sila doon? Hindi. Dahil merong isang tao na hinabol sila ng galit ng Panginoon. Kaya nga po, tinuturuan po tayo na tayo po ay mag-unload ng mga bagay sa buhay natin. Sapagkat pag dumating ang problema, ang bagyo, mahirapan tayong kausapin ng Panginoon. Kinakailangan ihagis natin sa dagat ang mga daladalang mga nangasasakyan natin. Mahihirapan po tayo. Pag mabigat yan mga kapatid, ganyan na lagi ang balikat mo. Mahirap ka nang kausapin. Wala ka nang magiging tamang desisyon. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat malambot ang aking pamato at magaan ang aking pasan. Come unto me, all ye that heavy laden, and I will give you my rest. Take my yoke upon you. Ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, isipin mo ngayon kung ano yung bagay na meron ka na kinakailangan mong isuko sa Diyos. Minsan alam mo kung ano yan? Pride. Hindi marunong magpakumbaba. Unforgiving spirit. Meron kang doubt sa Panginoon. Kaya pag dumating ang problema, ang pagsubok, ang unos sa buhay mo, lagot. Magugulat ka na lang, lawasak ka. Ang purpose ko ng storm na ito, hindi lang para makita natin yung kapayapaan ng Panginoon, to dispose or to unload any problem. And this is the last, mga kapatid. Draw us from the presence of God. Yung bagyo na dumaan sa atin para mag-stick ka lalo sa Panginoon. Para makita mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Mahirap po sa isang Kristiyano kapag wala ang presensya ng Panginoon. Kapag ka wala ang presensya ng Panginoon sa loob ng inyong tahanan. Pag walang presensya ng Panginoon sa loob ng tahanan, mga kapatid, andyan ang away. Andyan ang pagmamataas. Andyan ang laging bangayan. Mga kapatid, kailan nagkaroon ng pagkain sa inyong harapan na sama-sama kayo nag-pray? Kailan kayo huling nag-pray sa Panginoon? Kailan nyo pinag-usapan ang para sa Panginoon? Kailan sa loob ng tahanan natin, nasasabihin natin, unahin natin ang Diyos? Nakakalungkot, sa loob ng tahanan, wala ang Panginoon. Pero marami kang makikitang kung anong-anong mga inanyuan. Kaso wala kami yan. Kung wala man, purihin ang Panginoon. Pero may mga Diyos-Diyosa na nakatago sa ating mga puso. Ang sabi ni David, Psalm 139 verse 6, ang ganyang kaalaman ay totoong kagila-gilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin kong ang aking higaan sa Sheol, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatubayan ako ng iyong kamay.
at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. Kung aking sabihin, tunay na tatakpan ng ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Anong sabi niya? Ang kadiliman man ay hindi nakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapares sa iyo. Anong ibig sabihin? Kapag andyan ang presensya ng Diyos, mga kapatid, kapag alam mong ikaw ay hawak ng Panginoon at andun ang pagtitiwala mo sa Panginoon, mga kapatid, kahit ang dilim, parang magliliwanag pa rin sa iyo. Kahit napakaraming problema, kahit na parang hindi na matatapos ang problema, mga kapatid, dahil alam mong nasa kamay ka ng Panginoon, alam mong may mabuting kawakasan pagdating ng araw. Mga kapatid, nakakalungkot sa buhay po natin. Andyan na ang bagyo sa buhay natin. Yung aking introduction kanina, hindi pa natin alam na may problema na pala. Ang masakit nga po dito na sinasabi ko kanina, may problema na, hindi mo pa siya makitang problema. Nakatali ka na, hindi ka na makaahon, wala nang nalulutas na problema, parang okay pa rin. Nakukuha niyo mga kapatid? Parang wala ka nang makitang, parang wala kang gagawing solusyon, mga kapatid. Ang isang taong Kristiyano, mga kapatid, sensitibo sa tumatakbo sa kanyang buhay, sensitibo siya sa kanyang Panginoon, sensitibo siya sa kanyang pamilya, sensitibo siya sa katayuan na meron siya. Nadi-discern mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Yung bang nakikita mo lagi ang leading ng Panginoon, kaya ganito. Alam ko na. Kaya ang bagyo sa buhay po natin, katulad ni Jonah, may bagyo na, kinakailangan pa siyang gisingin. Doon sa panahon naman ng mga New Testament, ng New Testament, mga kapatid, kasama na nila ang Panginoon, natakot pa sila. Sino ang nirebuke ng Panginoon doon, mga kapatid? Imbis na yung disciple ang ginawa ng Panginoon, pinakita na lang ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na kayang sumunod ang bagyo sa kanya. Nakita niyo po ba yung binasa natin? Kaya natakot ang mga disciples sa kanya, bakit ganito ang taong ito? Even the wind obey him. Mga kapatid, pinapakita dito ng Diyos, kayang sumunod ng lahat ng mga bagay na nilang ng Diyos, pero ang napakahirap pasunurin ay ang takot. Tuwing linggo, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, excited akong pumunta sa Panginoon. Hindi ito mabigat sa akin. Pag ako'y nalilate, mga kapatid, abot-abot ang guilty ko. Nalate na naman ako. Dumaan na naman. Minsan naiinis ako sa mga nadadaanan ko. Ilan sa atin, baka ang pagpunta pa lang sa church, problema na. Baka ang pagbibigay, ang pag-awit, hindi mo magawa. Paano ka pang pagpapalain ng Panginoon? Paano mo pang makikita ang bagyo sa buhay kung ang Diyos na siyang may kapangyarihan, hirap kang kontrolin? Hindi mo maibigay, hindi mo maisuko, hindi mo maipagkaloob sa Panginoon yung mga bagay na pwedeng sumira sa buhay mo. Mga kapatid, kaya paano pa tayo magagamit ang Diyos? Marami tayong bagyo, marami akong bagyo, pero sasabihin ko po sa inyo, hindi ako titigil na tumawag sa aking Panginoon. When in the midst of the storm, mga kapatid, tumawag ka sa Panginoon. Darating ang panahon, ang tubig andito na, katulad ni Pedro nang siya'y lumubog sa tubig. Mga kapatid, doon pa lang siya tumawag sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na kapag ang tubig ay andito na, hanggang sa matakpan ang ilong mo, doon ka palang tatawag sa Panginoon. Nakakalungkot, di ba? Sabi ng illustration, nakita ko dun sa drawing, may tali yung kanyang ulo, putok yung ulo niya. Nakabenda, nakasaklay, nakaangat yung paa, naka-wheelchair, mga kapatid. Tapos pupunta siya sa church. Pastor, maglilingkod na po ako. Mas masarap bang maglingkod na okay pa lahat? Sana nga.
na hanggat matino, okay pa, maayos pa, wala pang bumi ang katawan, makapaglingkod pa ka sa Panginoon. Kaysa pagdating ng araw, gusto magsusunod ako magpagkakas. Lagot ka. Sabi ko doon sa binisita kong tatay, Tay, gusto niyo ba sunduin namin kayo dito? O pagdating ng araw, buhat-buhat na kayo. Mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Minsan, hindi na. Wasak na yung pamilya, saka pa nababalik sa pamilya. Wala nang trabaho. Pag nagkaroon ng trabaho, mawawala na naman. Mga kapatid, ang bagyo sa buhay natin, hindi natatapos. E papaano pagka binigyan ka ng karamdaman? Tak! O sige, hindi ko natatanggalin yan. Si Pablo nga, hindi tinanggal yung sakit niya sa katawan. Para nang sabihin ng Panginoon sa kanya, anak, hindi ko tatanggalin yan para lagi mong makita ko. Ang mabigat, hindi na tinanggal ng Panginoon, hindi mo pa kinailangan ng Diyos. Paano kung malilit pa mga anak mo? Paano kung wala pang natatapos? Paano kung isang tuka? Okay? Maraming kahit, 10 tuka. Balik-balik tayo. Isang kahit, 10 tuka. 10 tuka. Hindi, 10 tuka na eh. Paano gagawin mo? I'll make my message no, mga kapatid. Kasi seryoso ako sa Panginoon. Mga anak, makukulitan kayo sa akin eh. Minsan pagising ko ng alas 5, alas 4, binubuksan ko ng mga ilaw ninyo. Oh. Sige, gawin ninyo mula Lunes hanggang Sabado, pero pagdating sa Panginoon, walang tinatamad. Minsan apektado pa ako eh. Hinihintay ko na nga lang, dumating na yung sasakyan natin, masira pa rin, pareho tayo mag-commute eh. Patatagal tayo. Eh buti si Mami naka-adjust na. Nagko-commute siya mag-isa. Iiwanan talaga kami. Ako naman, sige. Oh. Ikukumpara ko ba yung paglilingkod ko sa iba? Eh wala sila, hindi na ako muna pupunta. Ibabase niyo ba yung paglilingkod niyo sa iba dahil meron kayong nakitang hindi na rin naglilingkod? Pag wala yung asawa, wala rin siya. May mga dumating na question na gano'n sa akin. I'm serious, practical ako, mga kapatid. Hindi ko ibabase ang paglilingkod ko sa iba. Pero titiyakin ko na hanggat nakatira sila sa bahay, wala kayong magagawa. Malalaki na kayo eh. Hindi nyo naman katulad yan, no? Pwede ko pang paluin. Pero pag malalaki na yung mga anak mo, titigan mo lang na ganyan, anak. Seryoso ka ba? Minsan pag ayaw makinig, ano gagawin mo nanay? Sasampalin mo. Bakit? Naglalaro ba ako? Mga kapatid, magsiseryoso ako dito kung mga kapatid, wala akong profit eh. When I say profit, wala akong perang inaasahan dito mga kapatid. Wala akong dinidimad na kailangan ang binibigay ng church. Mga kapatid, walang ganun eh. Kung lugi at lugi lang ang pag-uusapan mga kapatid, maraming lugi. Kung pag-uusapan ang bato ng tao, salita ng tao kay pastor, marami mga kapatid. Kung pag-uusapan ng kapos, meron din akong kapos. Kung pag-uusapan ng utang, marami din akong utang mga kapatid. Kung pag-uusapan ng sakit ng kalooban at meron pang itinuturo ang tao sa church, pati kay pastor, hindi ko na maintindihan. Ginawa mo na, inaayos mo na, para lang maganda, mga kapatid, minsan kaya ang church, mga kapatid, hindi ka lang miyembro. Bakit? Kasi galing din ako sa pamilyang nasira. Biyaya lang ng Panginoon. Bakit kami ganito? Normal kami mga kapatid. Pero kinakailangan lang namin lagyan ng marka ang buhay namin kasi mga leader kami. Subukan natin. Ako naman ang na-upset. Mag-assign ako ng speaker dito. Palagay ko malaking mangyayari dito. Okay. Wala si pastor. O bakit? Masakit yung leeg eh. Gawin kaya natin gano'n. Kasi hindi ako pwede umabsent eh. Hindi ako absent dahil gusto ko. Dahil mahal ko ang Panginoon, gagawin ko para maglingkod.
Mga anak, to be fair, si bagay niyo pa. Si bagay niyo pa. Gagraduate kayo, ilang taon na lang ang hinihintay ko sa inyo. Pero pagka-graduate ninyo, hindi yung trabaho ang aagaw sa inyo sa sanlibutan. Mga kapatid, kinakausap ko dito mga kapatid, ang mga anak ko. Kasi yun ang magiging puhulan ko sa inyo. Mga anak, kung dinala kayo ng inyong mga magulang, huwag niyo silang biguin. Mag-aral kayo mabuti. Sapagkat maraming bagyo ang dadaan hanggat buhay ka. Hindi titigil ang bagyo. Mga kapatid, sa loob ng isang taon, meron tayong 24 hanggang 25. Tama ba? Na bagyo. Araw-araw. Merong isang bansa, laging may ulan. Pagkatapos ng mga kapatid, wala nang bagyo, ibig sabihin, tag-araw, wala nang problema, may problema pa rin. Hindi natatapos yan. Kaya yung yung sakit ng siko mo, yung sakit ng ulo mo, yung hindi ka nagising, yung kasi napuyat ka mga kapatid, hindi ko maintindihan yun. Para sabihin mo, wala ako sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat for allowing us to hear your word at kami ay kausapin po ninyo. Blessing ito, Panginoon, sa akin dahil ako po'y inyong kinausap, ako po'y inyong tinama. Panginoon, sa oras na ito, mamulat ang aming kaisipan, ang aming puso, na hindi lang kami Kristiyano na umating sa Diyos, kundi nakikitang naglilingkod, nagtitiwala, kahit maraming bagyo sa buhay natin. Tayo po tayong lahat. Kailan ka magiging seryoso? Kasi pag hindi ka seryoso, marami kang mapapabayaan. Maraming mauubos na oras. Habang lumalaki ang mga bata, habang lumalaon ang panahon, nakikita mo, nadadagdagan na yung edad natin. Yung lakas mo kahapon, hindi lang ngayon. Yung balat mo, hindi na ganun katinis. Malaki ng pagkakaiba. Dali ka ng mapagod. Darating ang panahon, ang kahirapan ay andyan na sa paanan natin. Kasi marami tayong bagyo, mga kapatid. At gustong gamitin ng Diyos ang bagyong ito para makita mo ang kapayapaan ng Panginoon. Para ma-unload ang mga problema sa buhay natin. At para makita mo lagi ang presensya ng Panginoon na kung wala siya, wala ka rin magagawa. Ang hirap mabuhay ng papalugi, mga kapatid. Sawa na ako sa maluming buhay, mga kapatid. Yung lagi kang talo. Lagi ka na lang humihigbi na ganito na naman. Pwede kang lumapit sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, salamat. Dahil sa oras na may bagyo, andyan pa rin kayo para sa amin. Yung bagyo noon, mga kapatid, iba na yung bagyo ngayon, mas matindi. Hindi naman pababuti, mga kapatid, papasama ng papasama. Pahirap ng pahirap. Mas lalong nagiging relax ang tao. Kaya ang dinila ng Panginoon dito yung ating pananampalataya. Lumapit ka lang sa Panginoon. Panginoon, salamat. Kausapin niyo pa ako. Alam niyo, kapag ikay nagseryoso naman sa Panginoon, makikita mo, iyaamit ka ng Diyos. Magiging malawak ng kaisipan mo. Makikita mo, may blessing ka na sa Panginoon.
Yung mga bagay na hindi mo naranasan, mararanasan mo. Basta't magseryoso ka lang. Habang may bagyo, nagpapatuloy ka. Habang may bagyo, tuloy pa rin. Kahit madulas, kahit mataas ang tubig, kahit nag-declare na ng walang pasok, tinutuloy mo pa rin. Bakit? Kasi sa pamilya mo. Ganun din sa Panginoon. Hindi tayo tumitigil sapagkat ang Diyos ay buhay. Wala rin tigil ang dyablo na tayo ligligin sa mga problema po natin. Panginoon, marami pong salamat sa mga paalalang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Sa ngayon, Panginoon, nandito kami. May kanya-kanya kaming bagyo sa buhay. Even the church, Panginoon, may pinagdaraanan, maging ang inyong lingkod. Panginoon, let us pass through the storm. Hanggang sa matapos ang bagyong ito, makita pa rin namin ang iyong biyaya sa buhay namin. Kahabagan niyo, Panginoon, ang inyong mga anak na nagsilapit. Tulungan niyo sila, Panginoon, sa anumang kanilang pinagdaraanan. Hindi lamang dakilang Diyos ang kanilang pamilya ang iniisip, kundi kung paano pa nila maaakay ang kanilang mga mahal sa buhay sa inyong harapan. Kami, Panginoon, na bilang inyong mga anak, huwag kaming tumigil. Huwag kaming huminto sapagkat mas marami pang mapapahamak kung kami titigil. Magpatuloy kami, magtiyaga kami. Huwag kaming magalaw, huwag kaming makilos. Kami nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo. I-bless niyo, Panginoon, ang bawat isa na nagsilapit. Nilalapit ko po, Panginoon, ang iglesia sa inyong harapan. Kaawan niyo kami, kahabagan niyo kami, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aking panalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. The people say, Amen. Salamat sa Panginoon. Tungo na po tayo sa ating pagkakaloob. Tayo po ay maawit. Well with my soul. Okay. Kami please. Awit po tayo habang tayo po ay nag-ready ng ating mga offering. Go. This is like a river. Sorrows I see.
with my soul. It is well, it is well with my soul. Nung nag-compose ng kanta ko na yan sa Amerika, ay mayaman. May business sila, maayos ang kanyang pamilya. Pero dumating sa punto na nagbakasyon yung kanyang asawa at saka yung mga anak. Yung sinasakyang barko ng kanyang mga pamilya ay lumubog. Namatay lahat ng kanila. Tapos yung kanyang business ay bumagsak lahat. Talagang totally naging mahirap siya. Nag-compose ang kantang ito at sabi niya, it is well with my soul. Okay pa rin, sabi niya. Magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Kaya nung mangyari yun, nakakilala siya sa Panginoon. Sabi niya, okay pa rin ako. Still well with my soul. Maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Kaya nag-produce po yung kanta na yan. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa offering na ibinigay po na inyong mga anak. Ang aking panalangin ay i-bless niyo pa po kami para mas malaki pa yung maibigay po namin para sa inyo. Hindi po para maging unfair kayo. Wala kami sa pamilya, pero wala kami sa church. Kundi maging balanse kami, Panginoon. It is more blessed to give than to receive. Mas lalo nyo kaming pagpapalain. Depende sa pinagkakaloob namin sa inyo. Sinusukat nyo, Panginoon, ang mga perang ito sa sisidlan kung paano nyo kami pagpapalain. Kaya nga po, the more we trust you, Panginoon, lalo nyo kami pagkatiwalaan pa sa mga trabaho, sa mga negosyo. Higit sa lahat, Panginoon, ay walang magkasakit. Maging maayos ang kalusugan ng aming pamilya para hindi po mauwi sa mga gamot sa ospital. At maging maayos kaming katiwala sa mga gastusin para hindi po namin napapabayaan ang mga accountability namin sa pamilya, sa church, at makakatulong pa kami dahil pinilas niyo na ang buhay namin. Kasi kayo po ang Diyos na buhay, Diyos ng kaayusan, na nagtutuwid ng lahat ng bagay. Turuan niyo kami, Panginoon, na magtiwala pa sa inyo. Maraming salamat po sa mga perang ito. Gamitin niyo po sa inyong gawain. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Alright. Announcement lamang po. Dapat kahapon ay nagkaroon po tayo ng evangelistic crusade. Pero parang hindi ganun kaano ang aking announcement dahil ang kausap ko lang po dito ay ang mga teachers natin. So this time mga kapatid ay ang isang pamilya po natin ay bumili na ng kalahating kabang bigas. Oo. Sige na, okay naman yun. Naka-record lang. I-upload na lang po natin ito. Kaya pag-i-edit na lang kung paano maging maganda.